As a business owner, ano yung mga nagiging challenges mo sa pag-run ng business? Yung unang challenges talaga namin is yung change. Kasi, di ba, iba yung pagbe-business lang or self-employed or entrepreneur or pagbebenta-benta lang sa nagbe-build ka na talaga ng business. Kasi pag sinabing nagbebenta lang, ikaw lang, yung pag-hire na ng tao, kailangan mo talagang aralin yung operations, yung sales at marketing, yung HR na din, kailangan mo talagang aralin. So, isa na din yun sa mga struggle or challenges ko. Yun. Bali, as an owner kasi, as a business owner, kailangan maikot natin lahat ng process. Tama ba? Kasi kung hindi natin alam, doon tayo magkakaroon ng mas malaking challenge. Tama. So, ibig sabihin, Miss Chelo, ano nga yung course na natapos mo? BS Ed English po. So, education. Ngayon, from education to a running company. Kasi ang CNF Digital is company na siya So, hindi basta-basta na from teacher, naging Pero nag-e-enjoy akong kausap yung mga tao. Like for example, during sa Cagayan de Oro pa, na yung mga first batch talaga ng mga staff namin, ako talaga yung unang kumakausap. Ako talaga yung nag-o-orient. Tapos dito, nang nag-transfer na kami sa Luzon, medyo challenge lang kasi from Bisaya language to Tagalog language. Minsan natatawa ako sa mga pinagsasasabi ko. At the same time naman, nag-e-enjoy ako na kinakausap yung mga tao na okay, orientation muna tayo ngayon ha. So, ibig sabihin, sa ngayon, ikaw muna ang nasa role ng HR. Minsan nade-delegate ko na siya, minsan din pinapadaan ko sa akin para ma-screen ko din at makausap ko din yung mga tao. So, bali, pati yung mga documentations, ikaw yung gumagawa? Sa documentation naman, like bookkeeping, may mga in charge kami doon. Okay. And then, yun nga, ang mahirap sa atin, kailangan nating aralin. Kasi pag hindi natin inaral, parang yung direction ng company, hindi natin mapapalaki. Tama, yung growth ng company. Oo nga. So, nagpapasalamat din ako kasi nung simula na na-transfer kami dito sa Luzon is marami na kaming like mga naging friends na nakashare ng knowledge, yung paano. Iba kasi sa province kasi pag sinabing e-commerce, ano yan? Parang hindi alam ano yung e-commerce before. Kaya yung pag-transfer namin dito, parang ang smooth kasi example dun sa area namin, maraming gumagawa ng katulad ng e-commerce. So, alam na namin or natututunan, nalalearn na namin kung ano yung dapat namin i-improve, ano din yung mga mistakes din namin. So, para siyang naging smooth na din siya. So, ibig sabihin sa Cagayan de Oro, wala kang masyadong kakulab? Meron, pero hindi masyadong... Hindi katulad dito? Hindi katulad dito na nag-i-invite, pinapapunta pa talaga sa office ninyo, Miss Joycey. So, hindi masyadong ganun. Kasi pag sinabing, uy, punta sa office, yung operations no, nandito, tapos baka gayahin or baka maki-spy, so parang ganon. So, hindi masyado. Actually, before, ganon yung mindset namin na parang ayaw namin mag-share ng mga ideas, ng mga strategies. Kasi nga, parang iniisip namin, kokopyahin, gagayahin. Pero, hindi pwedeng ganon na wala kang community. Kasi, pwedeng yung strengths nila, weakness mo. Tama ba? And then yung weakness nila, strengths mo. So, doon nagkakaroon ng collaboration, tayong mga company owners.